Magandang gabi sa inyong lahat guys. Welcome back ulit sa ating munting channel, Chang Vlog. Magandang gabi sa inyong lahat guys. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So please guys, don't forget to subscribe, like, and share, and comment, and pakiclick na rin ang notification bell para updated tayo sa mga darating nating bagong uploads. So for today's video guys, isi-share ko po sa inyo ang topic natin is about sari-sari store. Ayan. Kasi sari-sari store naman po yung ating kamaritisan dito guys. Kung paano natin mapalago yung ating munting negosyo. Ayan guys. So matagal po tayong hindi nakapag-upload dito sa YouTube guys. Kasi doon po ako nakapokus sa aking Facebook account. Ayan. Doon po ako nag-reels. So guys, talaga sa radyo ta maka-upload diri sa YouTube guys kay busy. Unya daghang trabaho sa balay. So dili jud ko maka-upload og adlaw-adlaw guys kay busy kay guys na napatay hinloon nya, napatay estudyante, unya napatay trabaho sa balay. Ano mabilis na mapalago ang inyong tindahan. So ayan guys, take note, lalong-lalo na po sa mga baguhan diyan. So, share ko po sa inyo guys dahil ito ay naranasan ko po dito sa aking tindahan. So, ngayon guys is 6 years na po tayo sa pagtitinda guys. Simula noong 2019 hanggang ngayon. So, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 25. Ayan. 6 years na po tayo ngayong June. Ayan. So, di ba guys, napakita ko po sa inyo yung aking dating tindahan. Ang liit pa. So, maliit pa po yung laman. So, ngayon guys, medyo lumanggo na po yung ating munting sari-sari store. Hindi naman masyadong malaki. At least, mayroon tayong makikita na medyo lumago na po. So, napakasarap sa feeling po guys na medyo lumago na po yung ating munting tindahan. Nag-start tayo sa maliit. Tapos, medyo lumaki-laki na. And then, ayan, nakita naman na guys na medyo lumago na po siya. At, ayan guys, marami na po tayong remembrance na nakuha natin dito sa ating pagtitinda guys. So, sa susunod guys, i-share ko po sa inyo guys kung paano ko po nabili yung aking sasakyan. Ayan, diba? Sabi ko sa inyo guys noon, nakalimutan ko na po guys kung kailan ko to na-upload yung aking video noon guys na sinabi ko po sa inyo na after years or gikan karon udagan ang pila ka tuig guys makapalit ra jud tag sakyanan. Di man brand new guys, ang importante natay kargahanan. So sa susunod na video guys, i-share ko po sa inyo guys kung bakit ko po nabili yung aking sasakyan. So for today's video guys, i-share ko po sa inyo ang ating topic ngayong gabi. Ayan. So ang topic natin ngayong gabi guys is mga bagay na dapat mong malaman kung paano mabilis na mapalago ang inyong tindahan. So mga bagay na dapat mong malaman once na ikaw pumasok sa ganitong negosyo. Ayan. Take note po mga kasari sa mga baguhan dyan. So, i-share ko lang ito sa mga baguhan guys. So, sa mga malalaking tindahan guys, hindi ko pa po alam kung ano po yung mga technique nila guys. Kung paano nila napalaki yung kanilang negosyo. So, sa akin guys, medyo lumaki na. Nag-start sa maliit hanggang medyo lumaki na. So, ayan guys, i-share ko lang po sa inyo guys yung aking experience dito sa aking tindahan. Ayan, so hindi naman po ako expert sa negosyo guys. So share ko lang yung aking na experience dito sa pagtitinda. Ayan. So number 1 tips. Ayan. Alamin mo muna ang mabintang items. Hindi yung mag-imbak ka ng mga items. Ang tendency niyan ay tulog ang inyong puhunan. Ayan. So, kailangan po guys na hindi tayo mag-imbak ng mga items dahil mayroon ding tendency na yung puhunan natin ay matutulog lang. Hindi makaroling yung ating puhunan guys.
pangalawa, ayan. Tips number 2 guys is kumpletuhin mo lahat ng mga items. Ayan. So, kumpletuhin mo lahat ng mga items guys. Kahit kahit tag 1/2 dozen, tag 1 tie, tag ilang piraso, basta kumpleto yung mga paninda mo guys. Para kapag humanap si customer, ay mayroon ka ring ibibigay sa kanila. Ayan. At isa din guys na si customer, para hindi sila lilipat sa ibang tindahan. Ayan, kasi nalaman na niya na ikaw ay kumpleto na ang inyong mga paninda. Ayan, yun po ang isa guys, na si customer ay naka-steady lang sa inyong tindahan guys at hindi lumipat sa ibang tindahan. Ayan, yun po ang isa sa technique guys. Dapat kumpletuhin mo ang inyong mga paninda kahit tag-iilang piraso lang. Ayan, tingnan nyo dyan sa akin guys. Oh. Ayan, so pailan-ilan lang po yan guys. Ang importante ay mayroon po tayong ibigay sa ating mga customer. Ayan, so kapag wala ka pang items na binta guys, items na hinahanap ng inyong customer, ay dapat mong ilista para hindi mo makalimutan. Para kapag ikaw ay mang-grocery, ayan, ready na po ang inyong listahan guys. So, hindi mo na makakalimutan yung inyong mga bilihin na mga items guys, dahil nakalista na po sa inyong papel. Ayan. So, yun po guys. So, yun po ang importante guys sa kapag maghanap si customer ng items tapos wala pa sa inyong tindahan, ilista mo guys. Ilista nyo guys para hindi nyo po makalimutan. Take note sa mga bagong nagtitinda dyan. Yun po ang aking technique. Kapag maghanap si customer na ganyang items, tapos wala pa akong items na binibinta niyan, nililista ko agad para hindi ko po makalimutan. Ayan, yun po yung aking technique guys. Tips number 3. Ayan, tips number 3 na po tayo guys. Mag-focus tayo sa mga fast-moving items. Pwede naman tayo mag-imbak na mga items tulad ng mga canned goods. Ayan, yung mga canned goods guys ba, pwede naman tayo mag-imbak niya ng pailan-ilang piraso. Kasi mayroon naman pong customer na maghanap niyan. Lalong-lalo na po kapag may okasyon sila. Mayroong birthday, mayroong birthday, ayan. Mayroong mga birthday or anong okasyon. So tulad ng mga corn kernel, mga spaghetti, mga yung mga items guys pa na hindi masyadong mabinta. Mabinta lang kapag may okasyon, kapag may birthday. Ayan. So dito sa akin guys, hindi po ako nagbinta ng mga tulad ng mga macaroni, mga spaghetti. Ayan. Hindi po ako nagbinta guys kasi kapag may birthday dito guys, hindi po uso ang magluto ng mga spaghetti, mga macaroni, hindi po uso. Dahil medyo lang po dito guys, hindi po mayaman yung mga tao dito guys. Lang, tama-tama lang. So, hindi po ako nagtinda kasi aabutan lang po ng expired. Ayan. So, tips number 4 na po tayo guys. Tips number 4. Ayan. Iwasan natin ang magpautang ng magpautang. Ayan. So, bawal po tayo guys na laging magpapautang ng ating mga customer. Dapat piliin po natin guys kung sino yung ating papautangin. Ayan. So, yun po ang importante guys. Dapat piliin po natin kung sino yung taong papautangin po natin guys. Ayan. Kasi isa din sa dahilan guys na malulugi ang inyong tindahan. Take note guys sa mga bagong nag-open dyan. Ito po yung aking isi-share sa inyo. Huwag na huwag kayong magpapautang ng magpapautang. Piliin nyo lang po guys yung marunong magbayad. Hindi ko naman po sinabi sa inyo na huwag kang magpautang. Magpautang ka rin, pero piliin nyo po yung inyong papautangin na mga customer nyo. Ayan. Kasi guys, mahirap maningil.
Kasi kapag si customer ay may utang sa'yo, hindi na yan bibili sa inyo guys. Lalaktawan ka na. Pupunta na siya sa ibang tindahan. At ikaw ay daan-daanan ka lang. Ayan. So, ayan na guys. So, yun nga guys, ang sinabi ko guys, mahirap maningil. Ayan. Kasi alam nila guys na once na sila ay bumili sa inyong tindahan, ay alam nila guys na sisingilin sila. Ayan. So, kaya, yun nga is, ayaw nilang bumili sa inyong tindahan dahil mayroon silang utang guys. Kasi alam nila na sisingilin natin sila guys. So, ayan. So, ayun na guys. Yun nga ang dahilan guys na malugi tayo guys. Malugi yung ating tindahan. Wala naman tayong assurance guys. Kung kailan nila tayo babayaran. Kaya, ang hirap maningil sa mga taong may utang. Ayan. So, ayan guys, hindi po yan kwento-kwento guys. Tested po yan guys. Lahat tayo ay nakaranas ng ganyan. Diba guys? Sinong relate dyan guys? Sinong relate dyan sa mga taong umuutang na hindi magbayad ng ating tindahan guys? Diba lahat tayo ng mga sari-sari store nakarelate dahil lahat tayo ay nakaranas ng ganito. Ayan. Lahat tayo ay nakaranas ng ganyan. Sa'yo umutang, sa iba bumili. Lupit talaga guys. Kaya hanggat maaari, iwasan talaga natin ang magpapautang ng magpapautang. Ayan. So kung pwede naman magpautang, piliin nyo na lang po kung sino yung customer na dapat mong pautangin. Yung mga good PR. Ayan. So dito po sa akin guys, kahit gaano ko pa ingat. Ano pa guys, kanang sabi saya pa kahit gaano ko pa giampingan. So masyat gihapon ta sa ato ang gilikayan ng mga butang. Ano? Tama ba ko guys? Kung sabi saya pa guys, imbis kay atong gilikayan nga kana nga tawhana masyat na hinuon ka tungod sa iyang pasalig. So yun lang po guys. Thank you for watching guys. Sana ay mayroon kayong matutunan sa aking munting tindahan guys. Sana mayroon kayong natutunan sa aking munting kamaritisan sa inyo guys. Ayan guys. So please guys, don't forget to subscribe, like, and share guys para malaman nyo po kung paano ko pa naipalago yung aking munting negosyo. So ayan na guys, good news pala guys dahil today is natapos ko lang nabayaran yung aking ref. Ano ba yan? Ref. Ayan, yung aking ref guys na inutang ko po last year. Hindi ko po napakita sa inyo guys kasi yung time na yun guys na kumuha ako ng freezer, ref. Sira yung aking cellphone. Ayan. So, ilang buwan po ako hindi nakapag-upload dito sa YouTube guys. Ngayon lang ako nagbalik upload guys. Ayan. So, 11 months at ako na hindi nakapag-upload dito sa YouTube guys. And then, ayan. Ngayon, natapos ko nang mabayaran yung aking ref guys. Ayan. So, ayun guys, hindi niyo po akalain guys na sa maliit ko pong tindahan ay mayroon po akong maraming remembrance guys. So, next video guys, share ko po sa inyo guys kung bakit po ako nakabili ng sasakyan. Ayan, so share ko po sa inyo para ma-inspired po kayo kung paano po ako nakabili ng sasakyan guys. Ayan, so next video na lang po natin guys para hindi mataas yung ang ating video ngayon guys. So, ayun na guys, sana na-inspired kayo sa aking munting negosyo guys, and sana mayroon kayong natutunan sa aking video. Ayan, so please guys, don't forget to subscribe, like, and share. Ayan, so please guys, share nyo po yung aking YouTube guys. Please guys, i-subscribe nyo po yung aking, please subscribe nyo po, ano ba yan? Please don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan. Hala guys, namiss ko kayo guys. Dugay kay ko naka-upload doon sa YouTube guys. So karon kay busy ko, imbis kay mag-straight akong upload, wala na po ko upload ha kadlaw guys kay busy. Araw mangud diri guys. Unang busy ko niya. Gahapon liwas araw din 9, 10, 11, 12, 13. Bali 12
2 days na ay guys bago na human ang araw guys no. At isang adlaw o gahapon ang liwas araw. So medyo kapoy pa jud guys kay street o bilar. Ayan, so karon pwede ko naka-recover. So mo lang na guys. Thank you for watching guys.